Mapagpalang araw na po. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito tayo ngayon sa tahanan ni Sister. Sandali, ganyan lang yung dito na, kaway ka na. Para Dandan lang. Yan. Oh. Sister, ano pangalan mo? Sister Carmen. Yan. Siya po si Sister Carmen. Yan. Nandito po tayo sa loob ng kanilang tahanan. Alam niyo itong lugar nila, ibaba ito. Kaya kahit mainit ang panahon, itong ibaba nila, hindi epektado sa init ng panahon. Kasi po nasa baba nga sila. Bago dumating yung init dito, doon pa lang sa itaas na na-absorb na. Kaya wala na pwedeng bumaba rito. Ano po? Kaya dito, napakasarap, napakalamig. Kahit hindi ka nag-aircon. Basta malamig. Sige, tayo po ay papalaw sa pag-aaral ng Ebanghelyo. May hawak po akong Biblia. Manipis lang, New Testament. Kasi dito lang tayo papaksa sa New Testament. Bago tayo papalaw, siyempre, kinaugalian natin lumalapit tayo sa Diyos sa pamagitan ng isang panalangin. Okay? Panginoon Diyos, aming Ama, samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng iyong Ebanghelyo. Kung sakali man po may nanonood, nakikinig ng video ito, Panginoon Diyos, kung hindi po hayo sa iyo, kanilang pananampalataya, baguhin mo po sapagkat tanging ikaw lang po ang pwedeng magpabago. Kung sila man po may karamdaman, tanging ikaw lang po ang pwedeng magpagaling. Sapagkat ang pagpapagaling ay sa iyo talaga nagmumula. Bagamat kami pong mga tao, pag may sakit kami, uminom kami ng gamot, dahil po tayo ng mga doktor. Pero ang doktor, tao pa rin po, no? Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Ang ating titignan dito, yung 72 katao na ginrupo ng Panginoong Yesus sa kanyang panahon ng dala-dalawa. At kanyang isinugo ito. Ito. Dito sa Lucas chapter 10, verse 1. Pagkatapos ng mga bagay ito, ang Panginoon ay umirang pa ng 72. O yun, 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan po na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang ahanin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Idalangin ninyo sa may-hari na magpadala siya ng manggagawa sa kanyang bukirin. Yon. Pinahayo niya po, pinahuna sila ng dala-dalawa doon sa lugar po saan, doon po tutungo ang Panginoong Yesus. Pinahuna na po sila. Ano? Yung 72, ginro po sa dala-dalawa. Yan. Sa verse 3, umayo kayo, sinugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Ito mapanganib. Yung asong gubat na ginamit dito, kumbaga, susugod kasi isang gubat na hindi mo naman kilala ang gubat na yan. Na ang iyong madadatnan ay mga taong lobo. Nakalagay dito asong gubat. Alam niyo po yung asong gubat? Mababangis na yan. Basta nakakita sila na pwedeng kainin. Maging tao, pwede niya kainin kasi asong gubat nga po nabubuhay sila ng carnivorous. Ngayon, sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinugo sila, sabi niya, mayo kayo, sinugo ko kayong parang mga kordero. Kordero. Yung kordero po, isang uri din ng hayop yan. Ngayon, ang gagawin ng mga korderong ito, pupunta sila doon kahit na mapanganib. Kasi yung asong gubat is panganib.
4. O, huwag na natin dito sa 4. Ano po? Dito natin tingnan sa 5. Pagpasok ninyo sa alinman bahay, sabihin muna ninyo, magari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Okay. Isipin niyo po sa gubat na pupuntahan ninyo, gubat, at meron kayong nakitang bahay, papasok kayo, pag pinatuloy kayo, ito pong sabi ni Jesus, peace be with you. Peace be with you. Alam niyo po ba, yung peace be with you na yan, tingnan natin dito sa 1. Yung eksena naman dito, nang pagkatapos na mabuhay ang Panginoong Yesus, nagpakita sa mga alagad. Ano pong sabi niya? Sa 1:20-24. Ano po? Sa 19. Kinagabihan ng araw ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon, nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil takot sila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus, tumayo sa gitna nila, sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Anong bati ni Jesus? Peace be with you. Oh. Kasi po, ang tao, lalo na sa panahon natin ngayon, ang tao po balisa. Balisa sa kanyang buhay dahil sa hirap ng buhay. Kaya pag pupunta ka sa bahay, sabi ni Jesus, ang sasabihin mo sa mga nakatira doon na nagpatuloy sa iyo ay, peace be with you. Magari nawa ang kapayapaan sa bahay nito. Yun po ibig sabihin, sa bawat nagpapatuloy sa mga mangangaral ng Diyos, ang kapayapaan ay kasunod na po yan na ibinibigay ng Diyos. Kasunod siya na binibigyan ng Diyos ng kapayapaan ng mga tao na nagpapatuloy sa mga mangangaral. Na sinasabi po rito sa Lucas na nangutusan niya yung mga alagad na 72, ginrupo niya sa 2. So anong sabi niya? Bagamat mapanganib dahil lasong gubat ang tinaguri sa mga tao. Tao po yun, yung taong asong gubat. Halimbawa lang yun. O simbolo. Ano ba? Baka sabihin nyo talaga totoong gubat. Hindi po. Lugar ng mga tao po yan. Kasi kanina nag-uusap kami ni sister na nasabi ko nga, yung kapatid niya, yung niyayaya namin, parang wala, di kami napapansin. Kaya sabi ko, dati po kasi siya may dinadaluhan ng araw, pero magbuhat ng magkasakit siya, nag-stay na po sa bahay. Ganon din ang napapansin niya. Kaya tinanong ko siya kung anong naging karanasan niya noon sa dati ng simbahan na dinadaluhan. Ganon din po talaga. Sadyang may mga taong gusto, may mga taong ayaw. Ganon po. Maging ang Panginoong Yesus sa panahon niya, marami din pong umaayaw sa Kanya. Yung iba nga, dinidibati pa si Jesus eh. Ganon po ang talaga ang salita ng Diyos. Ngayon, inutusan sila para mangaral sa mga asong gubat. Ibig sabihin, mga tao, maging mga masasamang tao. Yan. Kasi siyempre, asong gubat. Yung, anong alam ng asong gubat? Kumain, Manila. Ganun lang yun. Kaya sinugod niya yung mga sinugo niya. Ang kanyang 12 apostol na upang mangaral. Ngayon, sila po'y nangaral. Sila'y nangaral. Kaya sabi rito, pagpasok ninyo sa alinman bahay, ibig sabihin, may nagpapasok talaga sa kanila. Ngayon, talon tayo dito sa 17.
na title naman ito, Bumalik ang 72. Yan. Oras ng report. Nagre-report na po sila dito. Bumalik na tuwang-tuwa ang 72. Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo sumusunod kapag inuutosan namin sa ngalan ninyo. Isipin niya, pati mga demonyo. Ibig sabihin, meron silang naikwentro. Hindi lang mga taong matatapang. May mga tao rin po palang sinasaniban ng masamang espiritu o yung exorcism. Ngayon, ang report ng alagad, sa pangalan ni Jesus, pinalalayas yung demonyo at lumalayas naman. Kaya nga, masaya silang nagkukwento. Nang nagkukwento na sila o nagre-report sila sa ating Panginoong Jesus. 18. Sumagot si Jesus. Ito na po surprisingly tignan natin. Nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit parang kidlat. Tingnan nyo kapag po malakas ang bagyo, kumikidlat, kumukulog, pag nasa labas ka, ano po bang nakikita ninyo pag tumingala kayo sa kalangitan? Especially sa gabi. Hindi ba yung kidlat? Yung bang gumuguhit ng seconds lang. Nagliliwanag sa itaas yung mga kidlat, iwalay na kumakalat ng ganyan. Ganyan po inalintulad ng Panginoong Yesus na nakita niya. Sinong nakita niya? Satanas. Kaya pala itong 12, sinugo ni Yesus sapagkat nahulog pala si Satanas dito sa mundo natin. Anong gagawin ni Satanas? Di wawasakin ng tao. Tignan natin ang salita ni Yesus. Sa 1:10. Sabi niya rito, kaya lamang pumupunta rito ang magnanakaw, preparing to Satan, ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Yun ang trabaho ni Satanas. Kaya sinugo ni Jesus yung 72 alagad sa gitna ng mga hasong gubat. Kasi po, nahulog pala si Satanas. Nakita ni Jesus. Na parang simbilis ng kidlat ang kanyang pagkahulog sa lupa. Ngayon, balikan natin yung Lucas 19. Kaya masaya yung mga alagad na pati yung mga demonyo lumalayas sa pangalan ni Jesus. Sa 19 binigyan ko kayo ng kapangyarihan tumapak sa mga ahas at mga alakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kahaway. Ang kahaway po si Satanas. Walang makakapinsala sa inyo. Meron po silang taglay na kapangyarihan mula kay Jesus. Kaya bawat makahinkwentro nilang masamang espiritu, pinalalayas nila sa pangalan ni Jesus. At lumalayas naman po, gumagaling ang mga may karamdaman. Kaya nag-report sila, masayang-masaya sila. Na sinabi niya, Panginoon, lumalayas ang mga demonyo sa pangalan niya. Okay? Meron pala silang otoridad. Sa verse 20, Kayonman magalak kayo, hindi dahil sa suko sa inyo ang masamang espiritu, kundi dahil nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Yun po yung tunay na kagalakan. Alam niyo po ba dito sa lupa, maging mahirap ka, nagagalak ka rin. Mayaman ka, nagagalak ka rin. Kung paano kung nagagalak ang mayaman, ganun din po nagagalak ang mahirap. Kung paano ang mga mayayaman nalulungkot din po ang mga mahirap.
Pero ang mahalaga, sabi ni Jesus, tiyakin mo na yung pangalan mo nakatala sa saan daw po, sabi ni Panginoong Yesus? Okay, ulitin nga natin. Nakatala sa langit. Nakatala sa libro sa langit ang pangalan mo. Ngayon, si sister po, dati po siyang may inaatyan ng simbahan dati. Noong 2013, doon siya nagsimula, doon siya siguro na-convert. Noon, so na-stroke pala siya noong mga 2018. Tama ba, 2018? So kung titignan mo, na may 5 taon na siya naglilingkod sa Diyos. So, sa kanya paglilingkod sa Diyos, hindi ko mo siya ay nagkaroon ng karamdaman na baliwala yun. Hindi po. Gawa niya yun eh. Mali. Hindi tama. Gawa niya yung paglilingkod niya sa Diyos. Sa kanya po yun. Ngayon, nagkataon naman, nagkausap kami, kasi kapitbahay niya, napuntahan ko po. Nagkakilala kami, hanggang sa, ito po, dinadala ko siya every Sunday upang bahaginan ng Ebanghelyo. Dahil hindi na nga po siya nakakapunta sa simbahan, gawa ng na-stroke siya. At wala naman pong dumadalaw daw sa kanya, kaya ako naman ang dumadalaw sa kanya. Bilang Kristiyano po, tungkulin po natin na damayan natin ang kapwa nating Kristiyano. Hindi ko po sinasabing hindi ako dumadalaw sa mga hindi Mas maganda po pag nakikita yung kapwa Kristiyano, kinukumusta po natin sila. Kumusta na yung kanilang kalagayan. O kagaya ni sister, di na siya pwede magpunta sa simbahan. Kaya dinadalaw ko siya. Na binabagi na ko naman ng Ebanghelyo. Pareho kami nakikinabang. Di ba sabi ni Pablo, hindi lang ikaw, Timoteo, dinudulutan mo sarili mo ng pagkain kaluluwa, kundi pati yung nakikinig sa iyo. Yan, biyaya ng Diyos po. Siguro sadya pinagtagpo kami ng Diyos. Sadya siguro pinagtagpo kami. Kaya ako naman po, nagsisikap naman ako. Ano po? Siyempre, kung minsan meron din po ako napupunta ang iba. Kagaya nung nakaraan, wala nga po ako, hindi naman ako makapagbili sa kanya. Nawala ako sa susunod kasi wala kaming contact. Wala cellphone siya, hindi ko alam paano kumano. Kaya nung nakaraan po, kasi nasa Himos po ako sa may Malagasan. Ano po? Paghihin ng Panginoon. So, maliwanag, ang dapat pala nating ikatuwa, yung pangalan natin, nakatala sa aklat ng buhay. Totoo ba? Merong aklat ng buhay po? Meron. Tingnan natin po sa pahayag. Pagdating ng araw, yung aklat ng buhay na yan ay bubuksan ng Panginoong Yesus. At yung mga libro na yan ay gagamitin ni Jesus in the time of judgment. Opo, silang gagamitin niya. Ito, meron nakalagay dito. Ito, sa Revelation chapter 20, verse 11. Pagkatapos nito'y nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaluklok doon na para manlupa at langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. So ito po ating kinalalagyan ng mundo. The planet Earth. Darating ang araw, mawawala po ito. Lahat ng nakikita ng ating mata, mawawala pong lahat yan pagdating ng araw. Ito sinasabi na po ng pahayag. Ito future na kaganapan. O ano sabi niya? Naparam ang lupa at langit. Kita niyo? Pero yung langit na tinitira ng Diyos, hindi po kasama sa mawawala yun. Ang tinutukoy pong langit doon, yung outer space.
yung ibaba. Pero yung langit po, mas mataas po yun. Hindi kaya ng ating mga paningin. Okay? Mawawala. Sa 12, nakita ko nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, dakila at maging hamak. At binuksan ng mga aklat. May aklat po pala sa langit. Oh. Binuksan ang isa pang aklat. Napakaraming aklat po. Ang aklat ng buhay. Yan. Ang ibig ko sabihin, ito yung sinasabi ni Jesus. Magalak kayo, hindi dahil napasuko ninyo ang mga masamang espiritu o napalayas ninyo. Magalak kayo na yung pangalan nyo nakatala sa langit. Aklat ng buhay po pala yun. Kaya si sister, kahit po na-stroke siya, nasa aklat ng buhay ng pangalan niyan. Ano po? Binuksan ng isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ng patay ayon sa kanilang ginawa, kaya na nasusulat sa mga aklat. Yan. Kaya yung aklat na yun din pong gagamitin ng ating Panginoong Yesus bilang hukom. Kaya kung inayawan mo ang Bible study, nandun ka rin sa aklat, pero hindi ka, para doon ka sa masama. Yun po, para lang makita ninyo, ha? Ganon po. Alam nyo, masaya lang ako. Kaya lang naman malungkot pa tayo. Dapat masaya tayo. Bakit? Ang Diyos ang tinataas natin. Amen. Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan na binahagi mo sa amin ni Sister Carmen. Ang iyong patutuo sa amin na kailangan ang salita ng Diyos ay mahalaga sa buhay namin hanggat kami po'y nabubuhay. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Kayo pong mga nanonood ng video, sana po meron kayong matutunan. Like and share, and share and share. Kayo mga nasisiran, mag-share po kayo sa iyo. Ito po, ang tunay na kagalakan, ang nakatala, ang pangalan sa aklat ng buhay doon sa langit. Ito po ang inyong kaibigan, Jesus. Bye-bye. Alam mo, siya niya yan.